Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung saan talaga nanggagaling yung mga bigating bagay sa mundo? Anong ibig mong sabihin? Yung hindi lang yung mga material na bagay, kundi yung konsepto mismo ng ganda, ng kapangyarihan, ng karangalan. Okay. Mula sa isang dambuhalang imperyo na itinayo ng isang hari hanggang sa, alam mo yon, yung kislap ng isang perpektong diamante. Saan galing lahat yon? Well, para sa ating pagsisig ngayon, ang ibinahagi mo sa amin ay isang koleksyon ng mga sulatin at mga komentaryong theological. Oo. At ang goal natin ay busisin yung iisang malaking ideya na paulit-ulit na lumalabas dito, na ang lahat ng bagay, mula sa pinakamaliit na atomo hanggang sa pinakamalawak na galaksya, ay nagmula at pag-aari ng isang pinagmulan, ang Diyos. At hindi lang basta pag-aari na parang titulo ng lupa, di ba? Hindi, hindi. Ang pagkakaintindi ko sa mga binasa ko, ang argumento rito ay mas malalim. Titingnan natin kung paano ang buong universo, pati na ang oras at espasyo, ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Tama. At para maintindihan yan, dadaan tayo sa dalawang epic na kwento. Isang anghel at isang hari. Isang nagninining na anghel na bumagsak mula sa langit at isang mayabang na hari na, well, natutong kumain ng damo. At sa gitna ng lahat niyan, Sa gitna ng lahat ng yan, susubukan nating intindihin ang isa sa pinakamahirap na tanong. Paano naglalaro ang free will natin sa loob ng isang planong tila nakasulat na? mabigat na usapan to ah. Tara, simulan na nating himay-mayin to. Okay, umpisahan natin sa pinaka-basic na pundasyon na inilatag ng mga source mo. Sige. Simple lang ang sinasabi pero napakabigat. Ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian at ang karangalan ay sa Diyos. Period. Ganun kadiretso. Lahat ng nasa langit at lupa sa Kanya. Parang yan yung operating system ng buong realidad ayon sa mga tekstong ito. At ang idinagdag pa dyan, hindi ito passive na pagmamay-ari. Hindi yung parang may-ari ka ng isang painting na nakasabit lang sa pader. So hindi siya static. Hindi, ang paglalarawan dito ay isang aktibong pagpapanatili. Sinasabi na ang Diyos ang nagtatakda ng istruktura ng lahat ng bagay. Istruktura. Oo, at sa loob lang ng itinakda niyang disenyo o batas, makakahanap ng tunay na kasiyahan ang kanyang mga nilikha. May isang halimbawa dyan na medyo simple pero napaka-epektibo. Yung sa pagkain? Yun nga, yung katotohanan na nagugutom tayo. Sinasabi sa source na ang pagkagutom ay hindi isang depekto sa sistema, isa itong feature. Sinadya kumbaga. Sinadya. Instruktura siyang sinadyang ilagay ng Diyos para sa atin. At sa tuwing nakakaramdam tayo ng gutom o anumang kakulangan, doon daw tayo sinusubok. Kung anong magiging reaksyon natin. Kung mananatili ba tayong mapagpasalamat para sa biyayang darating o magrereklamo tayo. At iyan mismo yung common denominator sa dalawang kwentong ibinahagi mo. Yung mga tumitingin sa biyaya buhay, talento, kapangyarihan bilang isang bagay na dapat lang nilang matanggap. Entitlement. Sila yung mga nagrereklamo at sa huli nagagalit sa Diyos. Dito na pumapasok ang dalawang napakalinaw na case study. Isa mula sa langit. At isa mula sa lupa. Dito na nagiging parang pelikula ang usapan. Unahin natin yung karakter na tinatawag ditong Hillel. Na mas kilala natin bilang Satanas. Oo. Pero grabe yung description sa kanya sa mga source. Hindi siya inilarawan bilang isang, alam mo yon, halimaw na may sungay. Kabaliktaran, di ba? Sobra. Ang sabi, siya raw ay isang perpektong tatak, puno ng karunungang at may kagandahang walang kapantay. Ang interpretasyong inihalad dito ay si Hillel ay isang kirubin at para sa mga hindi pamilyar, isa to sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang uri ng anghel. Malapit mismo sa trono ng Diyos. Oo. At ang trabaho niya, siya ang nilikha para mamuno sa pagsamba sa langit. So siya yung worship leader, kumbaga. Ang ultimate worship leader. Ang lohika ay dahil ang pagsamba sa Diyos ang pinakamataas na gawain, nararapat lang na ang pinakamataas na anghel ang mamuno rito. Makes sense. Binigyan diin pa na pinalamutian siya ng lahat ng uri ng mamahaling bato at sa araw pa lang daw ng kanyang pagkakalikha, nakahanda na para sa kanya ang mga tamburin at plauta. Isang production number. Talaga. All out yung pagkakalikha sa kanya. Pero dito ako medyo napatigil sa pagbabasa. Saang part? Kasi ang isang bagay ay ang hulaan ng mangyayari. Pero iba yung sinasabing bago pa man pindutin ng Diyos ang
create button, alam na niya na itong perpektong nilikha na to Ay magiging kaaway? ay magiging pinakamatinding kaaway. That's a heavy concept. Oo, at yan ang isa sa mga pinaka-controversial na ideya sa mga sulating ito. Ang paliwanag na ibinibigay ay dahil ang Diyos ay umigiral sa labas ng oras. Okay, anong ibig sabihin nun? Para sa atin, ang oras ay linear. May kahapon, ngayon, at bukas. Pero para sa Diyos, ayon sa pananaw na to, ang lahat ng sandali ay nangyayari ng sabay-sabay. Sandali, linawin natin yan kasi medyo mabigat. So, ang sinasabi ng source, hindi ito parang hula na nakita niya sa crystal ball. Hindi. Para sa kanya, sabay-sabay na nangyayari ang paglikha kay Hillel at ang pagbagsak nito. Parang nanonood siya ng buong pelikula, simula, gitna at wakas sa iisang iglap lang. Yan ang pinaka-angkop na analogy. At dahil nakita na niya ang buong pelikula, ano ang naging pasya niya? Yun ang tanong. Ayon sa mga source, ang pasya niya ay gamitin ang nakatakdang pagbagsak na iyon para may sakatuparan ng isang mas malaki at kumpletong plano. Wow! Sa madaling salita, ang rebelyon ni Hillel ay hindi isang aksidente na sumira sa plano. Kundi, Ito ay isang nakalkyulang elemento sa loob mismo ng disenyo. wow, okay. That's a lot to process. So, ang pattern ng pag-angkin sa karangalan na para lang sa Diyos ay humahantong sa pagbagsak. Laging ganun ang resulta. At itong pattern na to, hindi lang pala sa mundo ng mga anghel nangyayari. Meron ding isang napakalinaw na halimbawa nito sa mga tao, particular sa isang hari, di ba? Tama. Lumipat tayo mula sa langit patungo sa lupa, sa kaharian ng Babylonia at kay Haring Nebuchadnezzar. Ang makapangyarihang hari. Inilalarawan siya sa mga teksto bilang isang napakayaman at makapangyarihang pinuno. Pero isang araw, habang nakatayo siya sa kanyang palasyo, tiningnan niya ang kanyang napakagandang syudad at buong pagmamalaking sinabi, Eto na. "Hindi ba't itinayo ko itong dakilang Babylonia sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan?" Oo, parehong-pareho ng sentimento ni Hillel. Inaangkin niya ang kaluwalhatian. Eksakto. At ang kwento ay napakadramatiko. Sinasabing habang nasa bibig pa lang niya ang mga salitang iyon, May nangari agad. isang boses mula sa langit ang narinig na nagsabing, kinuha na sa kanya ang kaharian. At ang parusa, pinalaya siya mula sa lipunan ng mga tao na muhay kasama ng mga mababangis na hayop. At kumain ng damo? Kumain ng damo na parang baka. Ang laking dagok nun para sa isang hari, from palace to pasture, kumbaga. Pero ano ang layunin ng ganong klase ng parusa? Napakalinaw ng sinasabi sa source, ang lahat ng iyon ay nangyari hanggang sa matutunan niyang kilalanin Na hindi galing sa kanya? na ang kataas-taasan ang tunay na naghahari sa mga kaharian ng tao at ibinibigay niya ito kanino man na kanyang naisin. At nung natutunan niya yon, Pagkatapos niyang matutunan ang leksyong na iyon, doon lang ibinalik sa kanya ang kanyang katinuan at ang kanyang kaharian. so sa parehong kwento ni Hillel at ni Nebuchadnezzar, iisa ang aral, ang pag-angkin sa kaluwalhatian na hindi sa iyo ay may kapahamakang katapat. May kapalit. Pero dito pumapasok yung tanong na bumababag sa marami. Paano naman ang free will o malayang pagpili? Kung ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano, mayroon ba talaga tayong tunay na kalayaan? Ito yung pinakamahirap na konsepto na sinusubukang ipaliwanag ng mga source mo. Paano nila tinakal yan? Ang argumentong binuo rito ay ganito. Dahil pag-aari ng Diyos ang lahat, buhay, kamatayan, anghel, tao, lahat ay sumasailalim sa kanyang kalooban. Okay, so sovereign siya. Oo, pero, at ito ang mahalagang pero, ang paraan ng Diyos para isakatuparan ang kanyang kalooban ay sa pamamagitan ng paggamit sa mismong malayang pagpili ng kanyang mga nilalang. Okay, pero hindi ba parang may contradiction dyan? Kung alam na ng Diyos ang lahat ng pipiliin natin at ginagamit niya iyon para sa plano niya, masasabi pa ba nating tunay na malaya ang pagpili natin? Parang dehado na tayo sa simula pa lang? Oo. Paano yan ibinapaliwanag sa mga source? Ang analogy na ginagamit minsan para dyan na tilang sinusuportahan ng mga tekstong ito ay parang isang grandiosong dula. Ang Diyos ang direktor at sumulat ng script.
At tayo ang mga aktor. Ang bawat nilayhang tay isang aktor. May kalayaan kang umarte kung paano mo bibikasin ang iyong mga linya, kung paano ka gagalaw sa entablado. Pero ang script, ang simula at ang katapusan ng kwento, Isinulat na ng direktor. isinulat na. So yung pag-arte natin, yun ang ating free will? Oo. Ganito ang paliwanag. Ang mga nilalang na pumipili ng matuwid, yung mga tumatanggap sa biyaya ng Diyos, ay ginagamit niya sa matuwid na paraan. Okay? Ang mga pumipili naman ng masama, yung mga tumatanggi sa biyaya, ay ginagamit din niya ayon sa masamang paraan na pinili nila para isulong pa rin ang kabuuang kwento. So bawat desisyon, mabuti man o masama? Ay nagiging isang sinulid na humahabi sa mas malaking tapestry ng kanyang plano. At tulad sa kaso ni Hillel, dahil nakikita niya ang buong pelikula, alam na niya kung sino ang pipili ng mabuti at masama bago pa man sila umarte. Yan ang igigiit ng mga source. Na bago pa man magsimula ang paglikha, alam na ng Diyos kung sinong tatanggap at sino ang tatanggi sa kanyang biyaya. Grabe! Itinakda niya kung kailan ipapanganak ang bawat isa at alam na niya ang kanilang mga magiging desisyon. Pero ang pagpili ay ginagawa pa rin nila ng kusa. Pero ang resulta? Sa huli, ang kanyang kalooban pa rin ang natutupad gamit ang ating mga malayang desisyon. Okay, napakabigat niyan. Mula sa pagmamay-ari at free will, may isang konsepto na sentro sa lahat ng sulating ito. At iyon ay ang krus. Oo. Paano ito kumukonekta sa usapan natin tungkol sa karangalan at pag-aari? Dito ipinapakilala ng mga source ang papel ng tinatawag na ikalawang persona ng Diyos o mas kilala bilang anak. Ang argumento ay bilang manlilikha. Siya rin yung may-ari. Siya rin ang original na may-ari ng lahat ng bagay. Pero sa isang hindi ka panipaniwalang akto, kusa niyang binitiwan ng lahat ng pagmamay-ari at karangalan. So from being the owner, naging... Naging isang nilalang, isang tao. At ang krus ang naging kasukdulan ng prosesong iyon. Bakit kailangan dumaan doon? Ayon sa mga teksto, ang krus ang naging pinakamatinding patunay ng dalawang bagay. Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng sakripisyo sa krus, nakikita raw ng mga nilalang ang kagandahan ng mga utos ng Diyos at ang lalim ng kanyang pag-ibig, kaya't kusa silang nagpapasakop. Okay. Dahil dito, kahit naparusahan ng Diyos ang kasamaan sa huli, tulad ng pagtapon sa kamatayan at impyerno sa lawan ng apoy, hindi na raw ito pwedeng mamalinang interpretasyon bilang kawalan ng pag-ibig. Dahil napatunayan na niya yung pag-ibig na yun sa krus. Eksakto. May isa pang punto rito na medyo kontra-intuitibo tungkol sa pagkakakilanlan ng Mesiyas. Yung tungkol sa mga himala. Oo, sinasabi sa mga source na hindi raw ganun kahalaga yung mga himalang ginawa niya. Medyo nakakagulat yun kasi yun yung madalas nating naririnig. Ang paliwanag na ibinibigay medyo teknikal pero interesante. Sinasabi rito na ang mga himala mismo, pagpapagaling ng may sakit, pagpapalakad sa tubig, Kaya rin ng iba. ay kaya rin gawin ng unang taong si Adan kung hindi ito nagkasala. Kaya rin daw itong gawin ng mga disipulo. Okay. Ang tunay na bigat at kahalagahan ng mga himala ni Jesus ay hindi sa kapangyarihan mismo, kundi sa katotohanang ang mga ito ay isinulat at upinropesya daan-daan taon nang nakalipas sa mga naunang kasulatan. So ang mga himala ay parang mga palatandaan sa isang treasure map? Ganyan nga, Mga checkpoint para patunayan na, siya na nga yung tinutukoy sa mga sinaunang propesiya. tama. Ang pagiging prophesied ang mas mahalaga kaysa sa pagiging powerful. Eksakto. Ang pagkilala sa kanya bilang ang Mesiyas na ipinangako ang mas mahalaga kesa sa pagkamangha sa kapangyarihan. May dagdag pa dyan, di ba? Oo, idinagdag pa rito na dahil siya ay naging ganap na tao, hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos para labanan ang tukso. Hinarap niya ang lahat bilang tao para maging isang tunay na ehemplo para sa sangkatauhan. Papunta na tayo sa dulo at dito inilalarawan ng isang napakalaking agwat sa pananaw. Mula sa perspektiba ng Diyos, kumusta raw tayong mga tao? Ang imaheng ginamit ay napakatindi. Sinasabi na para sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa kaitaasan, Parang ano raw tayo? ang mga naninirahan sa lupa ay parang mga tipaklong lamang. Tipaklong. Oo, at ang mga hari, presidente, at mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo
ay inihahalin tulad sa dayami na napakadaling tangayin ng hangin. So, from that cosmic perspective, Ang mga nilalang sa kanilang sarili ay halos walang halaga. kung ganon, kung parang mga tipaklong lang pala tayo, saan nanggagaling ang kahalagahan natin? At dito bumabalik ang buong argumento sa pinakasentro nito. Saan? Ayon sa mga tekstong ito, ang kahalagahan ng isang nilalang ay hindi likas sa kanya. Nag-iisa lamang itong nagmumula sa katotohanang minahal siya ng Diyos. So yun yung source ng value? Isang pag-ibig na napakatindi ayon sa mga sulatin, kaya't isinakripisyo niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak, So ang halaga natin ay hindi isang bagay na taglay natin, kundi isang regalong ibinigay sa atin. at ang ebidensya raw ng kanyang pag-iral at kapangyarihan ay hindi kailangang hanapin sa malayo? Yan ang panhuling punto na binigyan diin. Sinasabi na ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay malinaw na nakikita sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Nasa paligid lang. Mula sa pag-ikot ng mga planeta hanggang sa paglaki ng isang halaman. Kaya't ang konklusyon ng mga source ay walang sino man ang may dadahilan na hindi siya kilala. Pero, Ngunit, sa abila nito, inamin din na hindi lahat ay may kakayahang makita ang kaluwalhatiang ito na nakapaligid sa kanila. okay, pagkatapos nating suriin ang lahat ng ito, ano yung mga pinakamabibigat na ideya na maiwan sa atin? Ano, para sa iyo? Para sa akin, ang una ay yung ideya ng hiniram na kaluwalhatian, na ang anumang galing, ganda o kapangyarihan na mayroong tayo ay hindi talaga atin. At ang pag-angkin dito na parang tayo ang pinagmulan ay isang mapanganib na landas. Tama. Ang isa pa ay yung nakakalitong konsepto ng malayang pagpili sa loob ng isang banal na plano. Yun. Yung ideya na ang ating mga desisyon ay tunay at may bigat, pero ang mga ito ay nagsisilbi pa ring instrumento para sa isang mas malaking kwento na isinulat na. Parang yung analogy mo kanina. Para tayong mga aktor sa isang dula na may kalayaang umarte, pero ang katapusan ng kwento ay tiyak na. At panghuli, yung ideya ng halaga, na ang ating importansya ay hindi nakabase sa ating mga nagawa o sa ating estado sa buhay. Kundi isang biyayang ipinagkaloob dahil sa pag-ibig. Isang bagay na hindi natin pinaghirapan kundi tinanggap lang. Maging yung araw na sumisikat at ulan na bumabagsak para sa lahat, mabuti man o masama, ay itinuturing sa mga source na ito na isang anyo ng biyaya. At dyan kita iiwanan ng isang bagay na pag-isipan. Sige. Kung ang lahat ng bagay, tulad ng sabi sa mga source na ito, ay isang anyo ng biyaya mula sa hininga mo hanggang sa mga taong nakapaligid sa iyo, paano nito binabagong pagtingin mo sa isang ordinaryong araw? Ano ang mga kaluwalhatian sa paligid mo na marahil ay inaangkin mo para sa iyong sarili na kung titingnan sa ibang lente ay mga regalo pa lang dapat ipagpasalamat?